Pakinggan mo ang iyong mga anak. Yung sabi na, do it for the sake of grandpa. Para hindi tuluyang masira ang pangalang Marcos. Kasi kung wala kang gagawin, Senator Amy, wala na. Marcos will go down in history as the worst president, itong Marcos Jr. At madadamay ang magandang legasiya ng Marcos Sr. dahil sa ginagawa ng kapatid mo. Please lang, Manang Amy, do it. Sa ibang... mga utol, anong masasabi nyo sa testimonya ni General Maanas? Kayo po yung bahalang manghusga. And ngayon, bago tayo magpatuloy, sa pagpapatuloy natin, papainggan natin itong mula sa CNN Philippines. Okay, mga utol? So anong kinalaman nito? So eto po, PNP chief files complaint versus vlogger over destabilization plot versus Marcos. Sa madalit sabi, mga utol, itong destabilization plot na kumakalat di umano na magsisimula daw sa PNP at sa AFP na magpapabagsak kay Marcos, ito po'y pinabulaanan. Mga karunungan, kaalaman, teorya, kasaysayan, hiwaga at mga bagong tuklas. Alamin natin. Dahil sa kumakalat ngayong impormasyon sa social media o sa iba't ibang digital platforms, mga utol, tungkol sa destabilization versus Pangulong Marcos o yung pagpapabagsak sa gobyerno ni President Bongbong Marcos, ay gusto ko lamang magkaroon tayo ng patas na paningin at pananaw, mga utol, ukol dito. Pero lilinawin ko lamang, itong mga impormasyon na ibabahagi ko sa inyo, mga impormasyon na available naman sa internet. Okay? So yung mga nakalap ko lamang na impormasyon at pagsasama-samahin natin at saka tayo magbibigay ng ating insight at komentaryo hinggil dito. Okay? So sa madalit sabi, lilinawin ko lamang ulit, ito po ay hindi natin alam yung buod ng istorya at wala tayo dun sa mga pag-uusap kung ano pa man ang pinag-ugatan nitong sinasabing pagpapabagsak o destabilization plot versus President Bongbong Marcos. Pero simulan na muna natin mula kay News Files. Okay? Paki-subscribe siya, paki-like na rin yung video. Painggan na natin. Anak na ni Senador Amy matapang na nagsalita para matigil ang away sa politika. Pero itong issue na to dadadamay si ex-President Rodrigo Roa Duterte. At lilinawin natin yon, mga utol. Sinabi ko na kung saan nanggaling ang ating mga impormasyon at sinabi ko na rin na ito po ay base lamang sa ating mga nakalap na impormasyon. So yung mga behind closed doors hindi po natin alam. Well, sinabi ko na noon pa na may halong galit, parang di ko maintindihan kung sino nagmamadali. Ang layo-layo pa ng 2028, bakit binubugbog na yung front runner, ika nga. Isa sa mga anak ni Senator Amy ang matapang na nagayak at nagsalita na para sa bayan upang matapos ng araw ang maling pamamalaka bago pa nga tuluyang bumagsak. Sabi nga ng ilan, si Senator Amy na lamang ang natatanging kasagutan para maiwasan pa ang posibilidad ng magkagulo sa ating bansa. Ngunit wag na raw nilang hintayin na tuluyan pang magalit ang masang Pilipino dahil sa matinding pag-aambisyon ng ibang mga politiko na mamuno pa sa bansa. Kung tunay nga raw na may malasakit pa sa bansa si Senator Amy, ay dapat nga raw ay unahin niya ang kapakanan ng ating bayan nang matapos na nga rin ang problema ng kinakaharap ng publiko nang dahil daw sa baluktot na pamamalakad ng gobyerno ayon di umano sa isang testigo na taga Ilocos Norte na malapit sa Marcos family, especially dito sa pamilya ni Senator Amy. Si Senator Amy nga daw ay torn between two lovers. Naiipit siya talaga sa dalawang nag-uumpugang bato, kapakanan ng taong bayan o kapakanan ng kanyang kapatid. Sabi daw ng mga anak niya, do it for the sake of Grandpa Marcos Sr. Save the people and the country. That's what Grandpa would like you to do. Marcos style masipag si Apolacay Marcos Sr. Kabaliktaran daw nitong si Marcos Jr. Dahil tama daw, spoiled brat ang legacy ng Marcos Sr.
lalo na sa 20th year anniversary ng EDSA Revolution. Ang American press nagrereklamo na anong nangyari sa EDSA Revolution na CIA pala ang may kagagawa noon at sinisisi ngayon ng US press o media ang CIA. Bakit pinatalsik nila si Marcos Sr. ng inupo ng Cory government at iba pa na lalong naghirap ang Pilipinas? Walang saysay ang EDSA Revolution. Yun ang nababasa ko sa napanood ko sa TV noong 2006, 20 years after. At ang mga articles, sinasabi na the greatest single act of legacy or kabayanihan ni Marcos Sr. Yung umalis siya, nagkaroon ng bloodless revolution because of Marcos Sr. Pinupuri na nila si Marcos Sr. doon sa US. Doon daw siya na ganyan pala. Basta pag Marcos Sr. at yung legacy niya, yung pangalan niya, maiyak-iyak talaga ako. Nasasayangan ako ditong ginagawa ng kanyang Marcos Jr. na walang pakialam sa magandang pangalan na na-establish ng kanyang amahan. Ano ba ito? So, Manang Aimee, alam ko, ikaw yung nadisiplina ni Marcos Sr. Kaya sana you do the right thing. Pakinggan mo ang iyong mga anak. Yung sabi na, do it for the sake of grandpa. Para hindi tuluyang masira ang pangalang Marcos. Kasi kung wala kang gagawin, Senator Aimee, wala na. Marcos will go down in history as the worst president. Itong Marcos Jr. At madadamay ang magandang legasiya ng Marcos Sr. dahil sa ginagawa ng kapatid mo. Please lang, Manang Aimee, do it. Sa ibang mga utol, anong masasabi nyo sa testimonya ni General Macanas? Kayo po yung bahalang manghusga. And ngayon, bago tayo magpatuloy, sa pagpapatuloy natin, papainggan natin etong mula sa CNN Philippines. Okay, mga utol? So anong kinalaman nito? So eto po, PNP chief files complaint versus vlogger over destabilization plot versus Marcos. Sa madalit sabi, mga utol, itong destabilization plot na kumakalat di umano na magsisimula daw sa PNP at sa AFP na magpapabagsak kay Marcos. Ito po'y pinabulaanan at mariing itinanggi na ng PNP at ng AFP, ng Armed Forces of the Philippines, dahil wala naman daw pong ganon. Full support daw po sila sa gobyerno ni President Bongbong Marcos. Okay, yan po'y malinaw na malinaw. Okay? So yung sino po yung vlogger na sasampahan ng complaint ng PNP chief? Yun na nga po, si General Macanas. Ngayon ang tanong, sino ba ang nagsasabi ng totoo? So paano naman pumapasok si President Rodrigo Roa Duterte? Pero bago natin ipagpatuloy, painggan muna natin to saglit, ha? Ayan, Concerned was the police chief that he lodged a complaint against Johnny Laksamana Macanas, a former member of the Armed Forces of the Philippines. Ayan, mga utol. So sa madalit sabi, magsasampa ng kaso ang PNP chief natin versus General Macanas. Tungkol na nga raw dito sa destabilization plot. Mamaya ipagpapatuloy natin kung bakit, no? So yung statement o testimonial naman ni PNP chief Benjamin Acorda. Okay, mga utol? So silipin muna natin itong isang bagay na to. Tungkol naman kasi nagkakaroon ng na para daw according sa mga impormasyon na aking nabasa, si ex-President Rodrigo Roa Duterte ang isa sa mga isa sa mga nag-iisip ng pagpapabagsak ng gobyerno ni President Bongbong Marcos. So isa sa mga kalaban, parang ganon, ha, mga utol. Pero ito po yung news mula sa CNN Philippines to, mga utol, malinaw. Tama, CNN Philippines. Okay, ayan, I'm comfortable with Marcos. Duterte denies links to destabilize administration. Okay? So hindi daw siya, dininay niya lahat ng mga binabatong paratang sa kanya. Okay? Basahin natin, January 7 lang to. Former President Rodrigo Duterte has denied holding secret meetings with uniformed official
for a supposed destabilization plot against the Marcos administration. So nilinaw na po yan ni President Rodrigo Roa Duterte. Ngayon, etong apoy na ito, kung saan man ang galing, gaya ng sinabi ko sa intro kanina sa simula ng video natin, hindi po natin pwedeng sabihin na 100% na wala nga ganyang nangyayari. Pero according sa mga impormasyon na available, idininay na po ito ng PNP at ng AFP. So wala nga pong destabilization plot against President Bongbong Marcos. Yun po yung pwede nating ibahagi sa inyo. Yun po yung nililinaw natin. Pero kung meron man sa likod nito yung mga secret meetings o behind closed doors, hindi na po natin alam. So wala po tayong karapatan na magdagdagan. Okay? Unless meron tayong pruweba. Ayan na po yung mga statement ng mga nasasangkot. Yung AFP nagbigay na ng kanilang statement, yung PNP chief nagbigay na ng statement, at si President Rodrigo Roa Duterte nagbigay na ng statement. So, wala. Okay mga utol? Yan po yung ating nililinaw. Basahin natin to. Sino namang gagong pulis o pati military na makikipag-meeting sa akin to disturb? Okay? You must be crazy, he told reporters on Saturday. Okay? Naging presidente na ako. For what purpose? To place somebody else in the place of President Marcos Jr., I'm comfortable with Marcos. Why should I replace him, and who am I to replace him at this time of my life? Okay? So napakalinaw niya mga utol. Duterte also said those spreading destabilization rumors are either bulls bullshitting around, or were fueled with plain insecurity. Okay? An alleged destabilization plot against Marcos surfaced in November 2023. Armed Forces of the Philippines Chief General Romeo Browners clarified there was no destabilization plot but only grumblings among some retired military officers. So noon pa man ay nilinaw na ni General Romeo Browner Jr. na ito po ay walang katotohanan. Ito po ay gawa-gawa lamang daw ng mga dating mga retired military officers. So malinaw yan. At para dugtungan pa itong ating video, pakinggan natin yung mismong statement ni PNP Chief Benjamin Acorda. Okay mga utol Ito po mismo yan. Ayan. Pakinggan na natin Sa ating mga kasamahan at sa komunidad na ating pinagsisilbihan. And in the face of disinformation circulating in different platforms, let us united as law enforcers, upholding the rule of law, respecting the Constitution, and defending our government. As your Chief Philippine National Police, I am counting on you. Gentlemen, we respect the freedom of expression and freedom of speech. But of course, as law enforcers, we are mandated by law to protect and to protect the community and enforce the law. It hurts me that there are people na gusto lang maging sikat yung kanilang blog ay gagawa ng mga disinformation. No less than my face, the face of the Chief of Staff, posted on viral and saying the AFP and the PNP withdrawing support or asking resignation of the President, it's unforgivable. Ayan mga utol walang kapatawaran. Okay, kasi dawit din ang pangalan. Siyempre, PNP daw di umano. Tsaka ang Armed Forces of the Philippines ang kasama sa destabilization plot. Okay, mga utol?
So ito po uulitin ko na naman no. Pero totoo no, na yung lahat ng impormasyon natin eto lang nakikita natin sa internet. Pwede naman talaga Sa totoo lamang ito ang paglilinaw. Pwedeng may mga nagdi-disapprove o disappointed sa pamumuno ni President Bongbong Marcos. Pwedeng may mga nag-hearsays, mga nagsasabi na mga hindi sila satisfied na mga opisyal at mga tao sa gobyerno o mga nakaupo. Pwede yun. Lahat naman merong kontra. Pero yung magsabi ng destabilization plot unless alam mo o kasama ka sa mismong mga meetings ng mga yun, pwede mong ilabas yung impormasyon. Pwede yun. Pero hindi ko po sinasabi, hindi po natin sinasabi na walang ganon, Ang inahayag natin dito, yung mga pahayag na sinabi na mismo ng PNP chief, ni AFP chief Romeo Browner at ni PNP chief Benjamin Acorda at ng pahayag mismo ng mga tao na kasama si President Rodrigo Roa Duterte. Yun po yung hinahatid natin para tayo'y malinawan. Pero bukod dyan, hanggang dyan sa barrier na yan, dun sa likod nitong pinanggalingan, nitong kwento na to, nitong issue na to, hindi na po natin nalalaman. Pwede po na meron. Pwede naman talaga na gawa-gawa lang. Okay? So ano masasabi nyo? Tuloy na muna natin. Hindi po tama yon. Tama. Tayo na nagmamalasakit sa bayan, nagsasakripisyo, magpaaraw, magpaulan, para maging maunlad lang ating bansa. We tried to promote investment and tourism, pero dahil lang sa mga to, sa pansarili, nag-create ng hindi magandang imahe sa ating bayan. We don't tolerate these things. And the people are counting on us. Alam ng ating mga kababayan na tayo nagsasakripisyo buong buo. Sana man, konting respeto, kahit sa uniforme lang. Huwag namang i-post using this information just to create a viral blog. And mga utol, no? Tama yun, no? Napakaganda ng kanyang payo. So, kaya palagian, no? Kapag meron akong topic na gustong i-discuss, talagang kina-counter check ko. Tapos pag hindi po ako sigurado, sinasabi ko sa inyo na kayo na bahalang mag-ano. Tapos naglalagay ako ng mga, kumbaga, sub-evidence na lumabas yan. Yung mga yan na galing mismo sa mga news outlet. Para na rin kung sakali na pagbintangan tayo, naglalabas ng fake news, ayun po yan, binabasa na lang natin halos. So hinahatid natin at sa akin bilang isang Pinoy, nagsasabi ako ng aking opinion. Pero pag hindi ako sigurado sa impormasyong aking nakakalap, hindi ko sinasabing paniwalaan ninyo. Bago sinahatid ko. Kagaya nito mga utol, ayan na po yung lahat ng ebidensya. So pati testimonya o pahayag sa interview ni President Rodrigo Roa Duterte. Pero mabalik tayo, kaya po nangyayari yan dahil palagay ko sa eleksyon. Pero nga gaya nga nasabi ni Senator Amy ay napakatagal pa noon. 2028 pa. Anyway mga utol, ano masasabi nyo dyan? Pa-comment na lang. Maraming salamat sa lahat ng source na pinanggalingan nito sa News Files. Maraming salamat sa inyo. Kayo na po bahalang musga, pa-comment na lang. Muli ako si Target Achilles in behalf of the Real South Pride Production. Ako nagpapasalamat sa ulasawan niyo pagsuporta. Kayo mag-iingat. Keep safe. God bless at saludo po sa inyo lahat. Maraming salamat po.